Kasabay po ng inyong anniversary ang anunsyo ho ng DepEd na gawing asynchronous daw for today, April 8, ang lahat ng klase sa public schools. Anong masasabi nyo sa announcement na yan ng DepEd dahil daw sa tindi ng init? Well, appreciated naman po natin yun, ano? At tingin nga namin hindi lang dahil sa tindi ng init, kundi dahil naipit na yung Monday. So from weekend, no, tapos yung susunod na 2 araw, Tuesday and Wednesday, wala naman tayong pasok din, ano? So naipit itong Monday, no? And yes, of course, considering talagang matindi yung init, no? Because we're experiencing extreme heat po, no? Mula nung pagpasok ng April 1, Sir Mon, ano? Oo. Ay iba-ibang scheme na ang ginamit ng mga paaralan, and isang buong linggo, no, nung last week ay halos hindi natin na-consume talaga, no, ng buo sa ating klase because of that situation po, no, na talagang init, no. So kaya mukhang kailangan itong pag-isipan ng strategic, no, hindi lamang po pwedeng maging reactive tayo dito kasi mapapansin mo, Sir Mon, no, yung mga LGU may iba-ibang scheme, no, yung mga eskwelahan, no, down to the level of the schools, may iba-iba rin silang ginagawa, no. So minsan kanina habang binabasa mo yung mga schedule, di ba? Totoo, no, parang maaaring magkaroon ng conflict yan between the declaration of the LGUs and the declaration of DepEd. DepEd, yes. Oo. Mukhang kailangan talagang maiayos po natin ito, no? At kung init ang pinag-uusapan, kami, ang aming panukala, tiyakin natin na susunod na school year ay wala ng klase, no? Ng Abril at Mayo. Oo, kasi nga sobrang init ng ganitong panahon para sa mga bata. Pero yun nga, Opo. medyo nakakalito rin kasi nga kanya-kanyang LGU, kanya-kanya din po yan ng mga strategies na nga po na pinapatupad. Abay, may mga scheduling po yan. So kapag nag-declare na yung DepEd, di mo alam sino ba talaga susundin natin, the DepEd or the LGU. Pero sa inyong obserbasyon, Sir Benjo, well-equipped na kaya ang mga public schools para sa isang asynchronous classes sa panahong ito? Actually, hindi pa talaga, no? Yun din yung problema natin. Kaya nga, alam mo, nung mga nakaraan, no, since Monday, ang aming binabanggit, baka hindi viable talaga, no, yung asynchronous classes. No? Pag asynchronous kasi, totally distance learning ito, no? So, it could be sa submission online or modular, no? At kung kailan lang, at the own pace of the learner, no? Kaya sabi namin, dapat meron pa rin tayong at least, no, kahit shortened period, no, na face-to-face classes, no? Ang aming pinapanukala nun dapat ay at least hanggang alas 9 ng umaga or 10 o'clock. But sa tingin namin, no, most of our LGUs po ay ginamit po yung ganong scheme, no? Merong mga hanggang 10 o'clock, merong mga 10:30, merong 11, ano, mga 11:30 within the NCR po. No? Meron tayong ganyan na nakita, no? But Sir Mon, yes, we'd like to reiterate na baka hindi viable, no? Kasi Oo. hindi naman talaga equipped pa, no, yung ating system, no, both for modular and even especially, no, sa online Face-to-face. learning setup. Ayan, of course, yung online din. Kasi nga, Sir Benjo, alam naman natin, kung mainit sa school, mainit din sa bahay. Yun po yung reaction din ng mga ibang magulang na parang inuwi lang namin yung mga anak pero hindi na sila makapag-focus sa pag-aaral dahil nga sobrang init. May ilang LGUs na nagpatupad ng iba't ibang klase ng setup. May mga naglipat ng venue o ginawang half-day nga po yung mga face-to-face classes. Kayo po, anong mararekomenda nyo ngayon? Kasi nga yun ang parang comment The reason is mainit ang panahon. Kung makakapag-aral ka pa rin ba sa bahay kung ganito kainit? Kung papabor tayo sa ganyang distance learning lang din? Well, actually, sa totoo talaga, no, would be honest, no, kapag sinabi nating distance learning, hindi na natin natitiyak. And especially kapag sinabi nating asynchronous, pag sinabi kasi nating asynchronous, no, yun nga, yung binanggit ko, no, at the own pace of the learner, no. So bahala siya, no, kung halimbawa, magsasabi lang si teacher, etong page 54 ay babasahin nyo and then you will write a reaction on this, no? Or you will answer, no, several test items, no, upon reading that, no. Parang may ganun lang po, no. Tapos kung kailan nila ipapasa yan, no, ay tatakdan lamang sila nung teacher. Pero kung ayaw nyo, ibig sabihin na to, Sir Mon, no, ang ibig lang sabihin dito sa ganito kasi, no,
Kung tinatamad siya hindi niya kaya, no, not necessarily tinatamad, no, mainit na mainit pag at a certain period, no, ginawa niya ay nag-aral siya nung gabi o sumagot siya nung gabi, no. Parang ganun po, no. Asynchronous is safe, no, safe, no, in the sense na pwede talaga, no, i-adjust ng bata, no, yung kanyang oras ng pag-aaral, no. Yung sinasabi naman natin na submission ng online halimbawa for asynchronous, ipapasa niya lamang yon through email or messenger or whatever, no. Pwede rin namang modular, of course, kinabukasan, no, kung kailan sila babalik. But kahit saan nating tignan, ano, complicated ito, no, problematic ito, no. Problematic pa nga rin. No? Etong asynchronous at etong alternative delivery modes, no, na ginagamit ngayon natin. Mahirap sa DepEd, pa, Sir Benjo, kasi nga, syempre, naghahabol ng school days. That's another thing. That's another complication. No? And considering that we only have less than 2 months, no? Dahil May 31 magsasara tayo ng klase. No? Pag nakita natin to, Sermon, ikaw mismo, di ba, na binabasa mo yung mga schedule kanina, no? Nakikita mo na may complication, no? May conflict. And of course, pag pinag-uusapan natin. Kaya kami sabi namin dapat wag nating alisin, ano, kahit paano, no, yung natitira, no, na possible, no, na pwede tayong mag-conduct ng face-to-face classes kahit 3 days, 3 hours a day lang yan or twice a week, no, 3 hours a day, twice a week, pwede yan. In fact, yan yung ginawa, no, ng ibang mga LGUs natin. Like in Valenzuela, I think, no, up to 11 o'clock, no, Yes. twice a week sila, no, or thrice a week sila, no, itong Valenzuela. So may set A, may set B ng ating mga mag-aral. The same in Caloocan, no, ganun On din that po. Pero note, sa amin kasi umabot ng 11:30. Oo nga po eh. May iba nga po sa Makati hanggang 7:30 naman ng gabi yung afternoon shift nila. Dinelay nila ng 3 o'clock ng hapon. On that note, ano pong panawagan ninyo? Panghuli na lamang po sa DepEd, sir. With this kind of situation, baka may panawagan na kaya pa ba na gawing at least well-equipped mga schools in this kind of situation? Kayo po, Sir Benjo, please. Well, yes, of course, wala naman tayong magagawa, no? Hindi naman natin kaya i-confront yung init, no, sa ating mga paaralan unless kaya ng DepEd o ng ating gobyerno na mag-provide ng air conditioning system, no, sa lahat ng paaralan sa bansa. Kaya kami ang hinihingi namin talaga dito na solution is more strategic, no? I-reduce natin yung class size ng lahat, no, ng klase sa buong bansa, no? Ayusin natin ang setup ng ating eskwelahan, ano? Gawin nating maayos ang ventilation, yung system ng ventilation ay maayos. Mag-hire tayo ng panibagong mga guro, no? Magtatayo tayo ng mga classrooms, no? Of course, sabi ko, strategic, no? And lastly, madali na natin na ibalik na sa June to March, no? Yung ating school calendar. Kasi may reaction lang naman, Sir Mon, nung nakaraan, Marso tayo, di ba? May pasok pa naman tayo bago mag-Holy Week. Wala naman ganito. Wala naman ganitong declaration, ano, nung suspension ng face-to-face classes. Nagkaroon lamang yan itong pagbalik natin nung April 1. No? Yeah. So, ang plano ng DepEd, no, yung next school year, 2024-2025, ay matatapos pa ng, I think, May 16. I think ganun din, di ba? Yung buong buwan ng Abril at kalahati ng Mayo ay may pasok pa rin. So, might as well, ikat na natin ito, no, short. No? So, sana wag na nating paabutin ng April, next academic year. Na school year, no? Kung umabot man at least first week o second week, okay lang. Nako, yan ang panawagan ng TDC. I-cut short na kagad kasi nga hindi na kaya. Kumbaga may emergency pa rin naman na nangyayari. Salamat po sa inyong oras at sa inyong mga ibinahagi sa amin. Sir Benjo Basas, and happy anniversary sa Teachers Dignity Coalition.